Okay, ang topic natin ngayon ay imperishable crown. An imperishable crown according to Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 9:25, na kung saan ay ating pag-aaralan at aalamin isa sa mga 5 na mga reward para sa mga mananampalataya sa Kingdom of God. Walang iba, ang pag-uusapan natin ay another crown again, na kung saan ay ating matatagpuan sa salita ng ating Panginoon. So natapos na tayo sa crown of righteousness at narito na tayo sa pangalawang crown nating pag-aaralan, yung crown that will last forever, or yung sinasabing victor's crown, incorruptible crown. Ito yung sinasabing crown that will last forever. So yan ang ating pag-aaralan sa pagkakataon na ito. At muli, welcome sa Gospel 24/7, na kung saan ang layunin natin ay makatulong tayo sa patuloy na pag-aaral, pakikinig, pagninilay, at higit sa lahat na magkaroon tayo ng pagsasabuhay o makapulot tayo ng ating maisasabuhay o yung ating life application araw-araw. So pagpalain tayo ng ating Panginoon. At kung saan man kayo naroon ngayon, and then if you are blessed and if you are like want to participate, at madali lang po yan, pwede kayong mag-like, mag-share or mag-comment, walang problema. So tuloy na natin kung anong ibig sabihin ng imperishable crown, or yung sinasabing crown that will last forever, or sinasabing victor's crown na sinasabi. At dito ay uunawain natin to ayon doon sa context ng salita ng Lord, na kung saan ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 9. Alright, so dito at punta muna tayo sa pinaka main na text na ating pag-aaralan ngayon, ay yung nakalagay doon sa verse 25 ng chapter 9. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So dalawa binabanggit dito, yung tinutukoy na isang nagkukumpit in a race o sa sports, ay mayroon silang sinasabing strict training, and continuous na sinasabing yung they have this exercise kung saan ay sinasabing an athlete exercise self-control in other translation. So in King James, temperate in all things. So mayroon siyang discipline sa mga bagay-bagay na kung saan kinabibilangan ng mga pagpipigil at yung idea ng discipline. Kaya yun ang ibig sabihin, and they do it, sabi, they do it to obtain a perishable crown. So binabanggit dito yung crown, referring doon sa time na may intindihan ng audience ni Paul patungkol sa kung saan yung sinasabing yung athlete or yung games na naiintindihan nila at the time. And yes, they receive yung sinasabing crown or wreath na kung saan ay iginagawad sa mga victorious o nagtagumpay after doon sa rigorous training and discipline, and including yung rules. At may magandang study dyan na yung sumasali doon sa Olympic na yon ay sila ay inihahouse sila doon at doon training sila, and then they need to follow rules doon sa palarong iyon, at nang sa ganun kung sila ay lalabag ay sila ay madidisqualify, and then yung magiging tagumpay pa laban doon sa kanilang pakikipagkumpit ay magkakaroon sila, ginagawaran sila noong crown as a victorious athlete. At syempre hindi lang yung crown na kung saan yung dignity,
And ano pa, yung sinasabing yes about around yung word na dignity na kung saan iginagawad, and then yung siyempre yung pag-adore, yung pagtatanghal na siyang pinakamagaling, and according dun sa nabasa ko ay mayroon pa itong kasamang compensation, kumbaga ay may monetary blessing pa ito, including yung kung siya ay isang alipin ay yung kalayaan, yung freedom, and even yung nabasa ko rin doon na yung mga athlete in the past ay nagkakaroon sila ng paglaya sa sinasabing taxation. Free na sila sa tax dahil sa narating nila na natagumpay. But then, sinasabi ni Paul na well, on our part, so dalawang bagay ngayon ito yung pangalawa. Yung on our part, we do our best, and every exercise and or every discipline, and of course this is about the discipline on how to maintain that salvation or relationship, and yung pagsuserve natin, and including yung faith. At sabi ni Paul, ginagawa natin ang lahat ng ito, mga sacrifices, ang ibig sabihin, just to not for the imperishable, rather for the perishable crown, but for the imperishable crown. Meaning, another translation, para sa crown that will last forever. Yon ang sinasabi ni Paul sa kanyang mga salita. And then, dahil doon ay kung bakit siya nag-arrive dito sa portion na ito that we will be receiving an imperishable crown, ay para maunawaan natin, let's dive in doon sa verse 1. At dito ay maiintindihan natin, it's like a progression sa music o sa isang story or sa isang script na kung saan ay from verse 1 then leading to verse 25 and then concluding yung idea na kung saan ay kanyang inillustrate yung game in like manner sa ating mga mananampalataya. But of course, sa kanyang pagpapaliwanag ay may mga tangible, realistiko na mga bagay siyang binabanggit. At yun ang alamin natin ngayon, leading to doon sa sinasabing an imperishable crown or the crown that will last forever. Isa sa mga crown or one of the 5 crown na ating pinag-uusapan. Now, sabi ni Paul dito, tingnan natin unawaan natin to. Verse 1, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? So, in a way dito sa pagpapaumpisa pa lang nito ay meron siyang nilalatag na credential, a criteria, okay? Credential criteria or isang dignified na nakalalagayan, na isang katotohanan, hindi kasinungalingan. Verse 2, even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. So, mayroon dito siyang pag-amin. Of course, tinutukoy niya yung audience niya, I am your apostle. Di nga ba? Di ba? So, parang pag-reiterate ng kanyang criteria and identity and yung kalalagayan niya, yung kung sino siya sa harapan ng kanyang audience. For you are the zeal of my apostleship to the Lord. This is my defense to those who sit in judgment on me. So dito may intindihan natin sa verse 3 na may nagque-question sa kanyang authenticity at pagkatao bilang apostles or nagda-doubt o nagkakalat ng hindi magandang balita patungkol sa kanya. So yan ngayon ay makikita natin sa verse 3. And in verse 4, don't we have the right to food and drink? Don't we have, ito yung mga question na verse 5, don't we have the right to take a believing wife along with us as though the others apostles and the Lord's brothers and Cephas
Or is it only I and Barnabas who lack the right and to not work for a living? Or is it only Barnabas and I who don't have any rights except to find work to support ourselves? Ito na po yung pinaka-translation ng ibang translation. And another translation as well, is it only Barnabas and I who have to work to support ourselves? So ito ay mga tanong na kung saan ay matatagpuan natin na kung saan ay yung tanong na ito, para maintindihan natin, itong tanong na ito ay mga bagay na parang hindi nila ginagawa, pero in a way, sa halip na sabihin niya na kami naman ay dapat din naman kaming may dalang asawa, or dapat din naman yung una, yung sa verse 4, don't we have the right to food and drink? So ito yung mga needs nila, pero ang nagpo-provide nito, ang nagsisikap nito ay si Paul mismo, kasi siya ay nagwo-work para sa ikabubuhay nila. So, yung iba, in contrast doon sa iba na kung saan ay tinutulungan nila at humihingi ng tulong sa kanila. Ibig sabihin, may demand at ibinibigay nila. Sa kaso ni Paul, sinasabi niya, hindi ba dapat kami din? Hindi ba dapat kami din? So, yung mga bagay na yun, hindi pagrereklamo, kundi pagpapakita na sila'y nagsasakripisyo. Sila'y nagsusurrender or gini-give up nila yung mga, ang tawag ni Paul dyan ay rights, mga karapatan. Okay? So, bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Because mamaya ay ating didiinan yung idea ng sakripisyo. Sakripisyo o paghahandog, sacrifice. Alright, so dahil dyan ay pumunta tayo doon sa verse 7. Who serve as a soldier at his own expense? Another tanong na naman. Next na katanungan, who plants a vine? Teka, lagay natin ang ating word. Who plants a vine and does not eat its grapes? Next question, who tend a flock and does not drink the milk? So, parang series ng mga tanong ngayon. May soldier, may vineyard, at saka mayroon yung tending the flock, pag-aalaga ng mga tupa. At ang sabi niya dito ay paglalarawan na wala namang nagbo-volunteer para maging soldier or tinawag para magsundalo, pero ang gagasusin niya doon sa kanyang pagiging sundalo ay manggagaling sa kanya. So he is talking about the uniform, bala or what sa at the time ay ganun. At wala nga, pag tinawag ka bilang sundalo, ipoprovide ka ng government na kung saan ay ikaw ay kinukup bilang o tinitraining bilang sundalo. So yun ang paglalarawan ngayon ni Paul, na itong mga tanong na ito ay nagpapakita na mayroon silang karapatan, mayroon silang yung idea ng karapatan, rights, na kung saan ay common, ibig sabihin, normal lang dapat yun. Pero kahit normal pa nga iyon, hindi nila iyon sinamantala. Hindi nila ginamit yung kanilang karapatan na iyon. At mamaya malalaman natin kung bakit. At kung magmumubon tayo doon sa susunod, because mahaba-haba ito, do I say this merely on human authority? Doesn't the law say the same thing? Anong sinasabi ng law? So pumunta na ngayon siya hindi lang doon sa kanyang emotion, hindi lang doon sa kanyang pagpapahayag ng practical, kundi i-connect niya ngayon doon sa scripture na kung saan acquainted din ang karamihan that time kung ano ang nasusulat. Because may question, maaaring maging question dyan na, well, Paul, ikaw lang nagsasabi niyan sapagkat siguro masama lang ang loob mo. But then Paul is stating na hindi iyon galing sa kanya lamang na parang pag-out ng kanyang damdamin, kundi ang sinasabi niya ay may katotohanan dahil ito ay based on law, nasusulat. So kung ano yung nasusulat, alam ng marami na pag nasusulat, ito ay dapat na
ipatupad sapagkat ito ay marapat, banal, at yung idea na karapat-dapat. So dahil dyan, in verse 8, kumunek siya ngayon na kung saan sinasabi niya, do I say this merely on human authority? So, yun ang idea ngayon. No, it goes to the law. So, sabi niya doon, sabi niya karugtong, doesn't the law says or say that the same thing? Puro parang patanong dito ang pagsusulat ni Paul. For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. So, ang intindi dito, na kung saan ay sa mga manggagawa katumbas ng isang ox na kung saan ay ginagamit para maggiling ay hindi pinababayaan na ito ay hindi pinakakain sapagkat mamamatay ito. So dahil dyan ay isa ito sa moral na gawain na hindi pababayaan. Kaya hindi po pwede na kung saan ay ginagatasan ng isang ox and then ginagamit sa paggigiling and then hindi pinakakain. So hindi. So it is about oxen that God is concerned. Sabi niyang ganyan. So it is really the oxen. Okay. So surely he says this for us. Okay, so dahil doon totoo yun sa animals and also ang pinaka-application ngayon ito ay totoo sa atin ngayon. Hindi nga ba? Yun ang idea doon. So this is written for us because whoever flows and treasures should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. So ito na, lalong lumiliwanag na. And in verse 11, if we sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Ayun na. Kumbaga ay nandun na, maliwanag na yung picture kung kami ba'y nagtanim spiritually sa inyo, which is yung word of God ito, yung pangangaral, yung service, na kung saan pinakakain sila ng spiritual. Sinabi niya, hindi ba dapat lang, ito ba'y sobra, ito ba'y labis, na kami ay mag-ani ng material. So from spiritual na tinanim, mag-aani ng material. Sabi ni Paul, malabis ba? Is it too much na kami ay mag-harvest? Because ang sagot ay hindi yung too much. Nagtatanim sila spiritual and then ang pabalik naman nito, ang ganti naman nito ay dapat lang na i-care ng mga tao na nandoon yung si Paul at in a way mag-harvest, mag-ani, tumanggap sila ng mga pakinabang na material dahil sa paglilingkod na spiritual na ginawa nila. At dahil doon ito'y acceptable at ito ay rights ni Paul, ito ay karapat-dapat at hindi ito kasalanan. So yun ang sinasabi niya sa verse 11. Now turning to verse 12, if others have this right of support from you, so sinabi ni Paul ngayon na yung iba nga may karapatan na humingi sa inyo ng suporta, ang sabi niya, shouldn't we have all the more? Hindi ba mas lalo't higit kami? Yun. But we did not use this right. So tanda natin yung idea. Hindi niya ginamit ang karapatang ito. So winave niya at hindi niya ito ininsist na ang karapatang ito, samantalang ang iba ay humihingi at nagdidemand na yun ay right nila na sila'y makatanggap, and yet si Paul ay hindi niya dinemand, hindi niya ginamit. We didn't use this right. On contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. First reason kung saan ay sabi dito ay ito ay on contrary, hindi nila ito ginawa para lang wag mahadlangan ang gospel ng ating Panginoon. So malaki ang reason. So dito ngayon
Nakita natin yung reason na ingat si Paul na ayaw niyang maging stumbling block, maging hadlang, maging katitisuran yung mga bagay na ito para lang hindi mamantsahan yung ginagawa nilang paghahasik ng mabuting balita. So it means na mayroon pangit at the time na pwedeng mangyayari na yung iba ay ginagamit yung pangangaral o paglilingkod para mag-gain ng material blessing. And yet si Paul ay iniwasan niya ito sapagkat ayaw niya na makita ng mga tao, maramdaman ng mga tao na kaya nila ito ginagawa para makinabang sila. Sapagkat kung hindi ganito ang pangunawa, wala namang problema. Pwede naman gawin ni Paul yung sila ay tumanggap nito. Pero since alam ni Paul na maaring ito'y makakahadlang, sinabi niya dito, on contrary, we put up anything rather than hinder. So alam niyang mahihinder o magiging cause para ang ebanghelyo ay tainted or yung sabihin magkaroon ng lamat o mapulaan na sinasabi. So klarado na tayo ngayon doon at naiintindihan ngayon natin yung progression ngayon na mayroon siyang din mga tanong na supposedly ay karapatan niya at it is really right according doon sa practical na kanilang pangangailangan and according to the law. But then ang sabi niya doon ay give up niya itong karapatang ito na kinukuha ng iba, dinidemand ng iba sa inyo. So ako ay sabi niya ako'y hindi ko ito ginamit at winave or hindi niya ito in-exercise. Verse 13 ngayon, kung ating papansinin at magpapatuloy yung ating pagbabasa, don't you know that those who serve in the temple gets their food from the temple, and those who serve at the altar share in what is offered on the altar? This is so precise from the scripture na ito'y even from the Old Testament pa, that those who are serving on the altar should live at sila'y mabubuhay, binubuhay noong anything that is offered on the altar because sila'y naglilingkod para kay Yahweh o doon sa temple na sinasabi or sa any altar for that matter. At dahil doon ay automatic at ito'y understandable na sinasabi ni Paul. So, tinitake pa rin niya yung validity ng kanyang sinasabi, not on his own understanding or perception o baka mapagbintangan siya na naglilikha lamang siya nito, kundi sinabi niya ngayon na, well, according to the law, that those who live and serve in the temple should also have the food from the temple na sinasabi. Okay, so verse 14, turning to verse 14, in the same way the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. So commanded by the Lord. So hindi pala yun masama, kundi sa tamang pag-demand, sa tamang yung proportionate na sinasabi, ayon sa need, hindi naman kalabisan na tulungan pabalik si Paul sapagkat nire-represent niya ang altar ng Lord, and for that matter yung sinasabing those who preach the gospel should receive their living from the gospel. But I have not used, sabi niya dito, but I have not used these rights. Second time na sinabi niya, I am not writing this in the hope that you will do such things for me. So, hindi ako sumusulat para gawin niyo itong mga sinasabi kong ito. No. For I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. So, yan ay bagay na kanyang maipagmamalaki. Hindi dahil sa nagmamalaki siya, kundi ayaw niyang mawala itong kriteryang itong markang ito na si Paul ay naglilingkod with great sacrifice na kung saan halos nagtitiis sila o wag lang mabahiran o mapulaan ang ebanghelyo. Okay, so dahil dyan tuloy po natin. For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. Ayun na. So, may kiniklaim si Paul na anyway,
Kumbaga ay hindi pwedeng hindi niya ipipreach ang gospel sapagkat compelled siyang i-preach ang gospel at pinipreach niya ito voluntarily. And then if I do this, sabi ni Paul, I have a reward. If not voluntarily, I'm simply discharging the trust committed to me. So verse 18, tingnan natin yung verse 18 sa pagpapatuloy. What then is my reward? So parang question and answer para maliwanagan yung audience. Sabi niya ngayon, what then is my reward? Just this, that in preaching the gospel that I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Napakaganda ng paglalarawan o paglilinaw ni Paul na bakit niya hindi kinuha yung rights na yon to demand and makatanggap siya ng harvest or share doon sa pakinabang o kung ano mang blessing na kung saan ay tinatanggap ng mga taong kanyang hinasikan ng mabuting balita. At sinasabi niya ito na hindi niya kinuha itong full use of his right as a preacher of the gospel. Ang sabi niya, I have made myself, yun ang ibig sabihin, made myself to everyone or slave to everyone. At ang reason ay to win as many as possible. Okay, so by not receiving those blessing or asking or demanding, ang habol niya pala ay maging alipin ng lahat, magpaalipin sa lahat, kasi alipin na walang kapalit o walang pakinabang na natatanggap. So yun ang kanyang definition na I am serving everyone. Na grabing pagsaserve yan, hindi tumatanggap, hindi nagdidemand. At ang reason pa ay para ma-win niya ang lahat at kung hanggat maari marami siyang ma-win. Ibig sabihin marami siyang maakay, marami siyang mapapaniwala. Okay, yun ang ibig niya sabihin. At dinugtong pa niya dito na to the Jews, I became a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law. So mabibigat itong mga title na ito, okay, so as to win those under the law. Kasi si Paul, bagamat siya ay aral sa kautusan, pero hindi siya nasa ilalim na ng kautusan because nasasakop na siya ng law of the Spirit na kung saan ay nagpapalaya sa demand of the law. At ang mga law na binabanggit niya ngayon diyan ay hindi yung law na kung saan ay babalik doon sa ceremonial law and requirements, kundi yung law na kung saan ay nagtataguyod ng prinsipyo ng Diyos tungkol sa kabanalan at tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagkilala sa Mesiyas at pagtanggap ng eternal life, which is pinag-uusapan yan ng kautusan. Okay, so pag sinabi niyang I am not under the law, ang tinutukoy niya dyan, yung law na kung saan ay sumasakop before yung sacrificial ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. So you and I, in that New Testament, we have been freed from the law. Ang ibig sabihin nun, yung requirements of the law in terms doon sa purification, justification, and yung law of ceremony na sinasabi. So pinalaya tayo doon. There is only one lamb and offering, and that is once and for all. So pinalaya tayo doon. Yun ang ibig sabihin. So medyo complicated yung portion na yan kasi malawak na subject yan, but then at least binigyan ko kayo ng kaunting pang-unawa sa bagay na yan. Okay, so tuloy natin doon sa verse 22. Anong sinasabi sa verse 22? So dito parang pinatatatag niya ngayon yung
kanyang sinasabi na ito ay base sa nakasulat. And the next thing na sinabi niya na reason, to the weak I became weak, and to win the weak, and I have become all things in all people, so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. Napakaganda yung sinasabi niya kanina na mga give up niya, yung material, everything, and then continues yung kanyang sowing spiritually. He sows seed of spiritual seed to the people, but then ang sinasabi niya doon ay in addition to that, to the Jew, I became a Jew, to those who have no law, and then to those who have law, and then sinasabi pa to the weak, I became weak, at sinasabi niya doon na I have become all things to all people. Kaya dito nyo may intindihan yung imperishable crown. Dito nyo may intindihan yung victor's crown. Kasi nakakonect doon sa mga sakripisyo ng lingkod ng Diyos. Ang napakaganda, gustong-gusto ko yung victor's crown, gustong-gusto ko yung imperishable crown na sinasabi. Later on makikita natin tong sinasabi niya, lalo na sa verse 25. Okay, nandito tayo. Medyo binigyan ko na kayo ng kaunting pahiwatig. So sabi ni Paul, I have become all things to all people, so that by all possible means I have that I might save some. Verse 23, ang nakalagay nga dito, I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. So may blessing siyang inaantay, hindi sa tao. Okay? And in verse 24, eto na ngayon. So naintindihan na natin yung kaniyang naging sakripisyo. So, anong maintindihan natin bago natin basahin yung 24, kasi parang culmination, parang ito yung epic ng gusto niyang sabihin prior doon sa kumbaga the last thing before yung pinaka Big Bang, yung pinaka epic, yung pinaka tugatog ng gusto niyang sabihin. Okay, so pag-usapan muna natin yung idea. Bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Gusto kasi niya maintindihan yung idea ng imperishable crown na sinasabi. At dahil doon ay sinum up niya ito sa isang kwento o isang paglalarawan. At ito ay sa verse 24. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? So yung ginagawa ni Paul, it's like a competition, no? In a way, but then yung idea ng discipline, focus, yung idea yung idea na hindi po pwede yung parang purposeless, may purpose, precise yung purpose, maliwanag yung purpose, and focus sa purpose. And because dahil focus, mayroon discipline, because sabi niya, in a race, all the runners run. So kung ang buhay natin ay, yes, pwede natin sabihin na ito rin ay parang isang paglalakbay, journey, or pwede rin natin sabihin na ito ay parang isang race, parang tayong lahat ay mga mananakbo. Ano pa? True yan. Maintindihan natin yan. Now, kung ito ang buhay natin na isang parang pagtakbo, at mayroon tayong sariling individual journey, and then kung ito ay journey, walang pabalik, walang humihinto, tuloy-tuloy. Sa isang race na palaro, everyone runs. Walang tumitigil kasi ang layunin, to get the prize. Ang sabi ngayon niya sa mga mananampalataya, so ina-assume niya na naiintindihan ng mga mananampalataya, because sabi niya, run in such a way to get the prize. So ang tinutukoy niya na ngayon yung audience niya. Before, ang halimbawa niya ay yung mga tumatakbo, and then ngayon sinabi niya ngayon run, sabi niya in such a way to get the prize.
Ang price na tinutukoy naman niya nung sabihin niya na kayo run in such a way ay ang tinutukoy niya hindi yung crown na nakukuha ng isang runner. Okay? Kundi mayroon price na nag-aantay sa mga mananampalataya na tinutukoy ni Pablo. Tumakbo tayo, yun ang ibig idea nun. Magpatuloy tayo, huwag hihinto, sapagkat focus tayo sa prize. At isa sa prize ay yung sinasabi niya, everyone who competes in the game goes into strict training. Ang tinutukoy niya na ngayon dito, yung opposite nito ay yung, okay, basahin ko muna bago ko banggitin. And they do it to get a crown that will not they do it to get a crown that will not last, talking to yung sa athlete. At ngayon pabalik naman, sabi niya, but we do it to get a crown that will last forever. Okay, balikan natin ngayon yung idea na kung saan yung nakikipag-compete, hindi umaatras, tuloy-tuloy, as ang portion na ito ay pagdi-describe naman ng ating Christian life. Na kung saan ay sa Christian life kasi kung baga ang idea nun parang opening or pagbibigay liwanag na mayroon din kasi tayong discipline. Kung paano sila may discipline, mayroon din tayo. May training sila, may training, nasa training din tayo. So kung may hurdles, may hirap, may mga rules, mayroon din sila, mayroon din tayo. Pero ang lahat ng ito ay bahagi ng training para tayo ay magpatuloy sa competition o sa ating journey, sa ating race na sinasabi ni Pablo, pero ginagawa natin ito. So definitely may ginagawa. Kaya kapag wala kang ginagawa, delikado. Okay, ginagawa natin to hindi dahil para ma-achieve, kagaya na para daw makuha yung crown na hindi naman naglalast because yun ay composed ng material. Pero tayo, but we do it, sabi ng ganyan, to get a crown that will last forever. Or the crown na kung saan ay sinasabi sa isang translation na incorruptible. The other group of people na kung saan ay yung physical na race ay kinukuha nila or they do it to get the corruptible crown. Pero yung ating incorruptible crown. The other one is perishable, nawawala, hindi tumatagal. Yung atin ay imperishable, hindi natutunaw o nasisira. So, yun ang ibig sabihin. Kaya, sa interpretation ngayon, itong crown na ito ay lumalabas na ito ay dahil nanalo ka, nag-win ka, ito ay victor's crown. Okay. So, itong imperishable or incorruptible or the crown that will last ito ay victor's crown na tatanggapin na sinasabi ni Paul na itong crown na ito ay it will last forever and ever. So, dahil dyan ay sabi niya sa verse 26, malapit na tayo matapos, therefore I do not run like someone running aimlessly. No, mayroon siyang aim. I do not fight like a boxer beating in the air. No, I strike a blow to my body or I beat my body to make it obedience, sabi ni Paul, or make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize na sinasabi niya. So, yan ang conclusion ni Paul. At siyempre ay dapat tayong matuwa doon sa ating tatanggapin na imperishable crown at ngayon sa ating pagtatapos ay i-conclude natin bakit sinabi na imperishable ito at ano ang dahilan bakit ito ang binanggit niyang tatanggapin natin. Bakit tinatawag ito na in a way ay victor's
crown. Isang crown ng mga victor. Aba, talagang si Paul ay hindi siya victor na wala siyang dinaanan. Dinaanan niya ang pagtitiis, dinaanan niya yung i-give up niya yung rights niya. Napakahirap i-give up yung karapatan mo. Sa panahon natin ngayon, uso yung my rights, di ba? Ito yung society na mahilig sa it is my right, my right, my right. So, nagdidebate tungkol sa rights, nakikipag-away dahil sa rights, and then, yes, importante ang karapatan. Kaya si Paul ay sinabi niya, no, hindi ko ginamit. Isang bagay na napakahirap na gawin, na alam mong may rights ka pero kinalimutan mo, ginive up mo, tiniis mo para lang hindi masira ang image mo at may dahilan for the gospel, sabi ni Paul. And then on our part, kung ganun din ang mangyayari na sa iyong pagtitiis because of the gospel, yung pag-give up mo ng pride mo, ng rights mo, and then pag-give up ng emotion mo na hindi ka masyadong maemosyon, kundi ikaw ay mapagbigay at mapangunawa o mapag-unawa. Ito ay kung ginagawa mo ito because of Christ or because of the gospel, and yes, yung victor's crown, yung imperishable crown na sinasabi ni Paul ay makukuha natin. Mayroon tayong reward because of the gospel. So, hindi pala madali yung victor's crown. Of course, kung sa isang atleta at kung may intindihan mo yung kanilang training and exercise and yung discipline nila, hindi ito kayanin ng hindi mga taong nagpapasakop doon sa sports na yon o sa sport na yon. Pero kung ikaw ay papasok doon, obligado ka at mararamdaman mo kung gaano kahirap. Now, pagdating dito sa pananampalataya, once tinawag ka ng ating Panginoon, actually hindi dapat option mo na hindi magpasakop sa training. Since tinawag ka, since tumanggap ka ng salvation, you have to undergo those training na sinasabi ni Lord, sabi ni Paul rather, I run in such a way to get the prize, not the corruptible prize or crown, but the incorruptible or imperishable crown, or the crown that will last forever. So run your race. Okay, run your race to get the prize. So salamat sa inyong pakikinig at nawa ay dumating yung panahon na ang mga victors, ang mga mananagumpay, ang mga may mga tiniis, hindi lahat ng Kristiyano ay kinuha o tumawid sa eternity na grabe ang mga sakripisyo. Kasi nga mayroon naman tumawid doon na medyo late na. late na. Okay, at hindi maraming sakripisyo, kumbaga by grace talaga, todo. Okay, naintindihan natin, kanya-kanya tayo ng takbuhin at yung mga hurdles, yung mga difficulties, yung mga ino-overcome natin na kung saan to the point na hindi natin minamind yung mga bagay na pakinabang natin, inaari nating kalugihan for the sake of Christ. Of course, mayroon tayong reward. At isa dyan yung sinasabing victor's crown or imperishable crown. The crown that will last forever. Sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, and muli sa inyong pag-comment or reaction or what, do go ahead and see you next time sa susunod nating topic na kung saan ay the crown of glory. So abangan natin yan sa susunod. God bless you all, and again, see you next time.